Magandang araw sa inyo mga ka-diary. Anyway, uling araw ko na pala ito ngayon dito sa transient na to. So, ayun. Maganda naman dito sa transient. May sarili kang higaan, kortina. Yun nga lang, disadvantages kasi maraming mga ipis dito na nagmagapang. Ano ba, asahan mo 250 per week na naman to per day. Pero ayun nga, hindi ko pa rin maalis. So sagi sa isipan ko na dito na ako for life, dito na ako for good, kasi nasanay ako na buong buhay ko umiikot lang for 1 year yung trabaho ko. Buong buhay ko dun lang ako nakastay sa barangay, ganyan, dun ako natutulog. Pero ngayon, this time, may sarili akong kwarto, malayo sa gulo, malayo sa yun na iniisip ko eh. Tapos iniisip ko rin kung paano ko pa-budgetin yung pera ko, ganyan, na magkakasya dito sa pang-transient ko at pang kain ko sa araw-araw. Kasi 250 per day, malaki din yung gagastusin kasi 250 nga per day. Pero kung marunong kang magtipid, kung marunong kang mag-budget ng pera mo, okay naman yung 250 per day. Kaso lang, yun nga, yung pang araw-araw mo na gastos, kailangan mo talaga tipirin. Matututo ka dito. Kung ako lang tatanungin, wait lang guys, kung advisable yung transient, in a way, oo, kasi dito may privacy ka, kasi may kortina, may electric fan, may sariling aircon. Saka nakakita, may aircon na may electric fan pa. Tapos may common yung CR. For my part kasi mga ka-diary, okay na ako dito sa ganito setup. Kasi doon sa Bukbaw, 19 nga, 19 yung kabuuan ng babayaran mo, 19. Tapos sobrang gulo, sobrang dito tahimik, kanya-kanyang buhay. Kasi yung mga kasama ko dito mostly papuntang abroad, kasi dito may mga agency na may agency na kumukuha sa mga Pinay na gusto mag-OFW. Legit naman yung mga agency dito, pero never ko sumagi sa utak ko na mag-a-apply ako for abroad. Hindi po mga ka-diary. Para sa akin, okay na ako dito, kontento na ako dito sa ganitong setup. Mag-a-adjust lang ako sa budget ko. Although na masakit pa rin yung pisngi ko dahil sa ewan ko kung ano to, dahil namamaga pa rin. Pero yun nga, sana bukas may yung pera makukuha ko, sana maaga yung magbigay yung tatay ko sa probinsya ng pera para makapag-extend pa ako kahit papaano dito sa transient. Kasi mga ka-diary, hanggang bukas na ako dito ng hapon, alas 5 ng hapon nun, dapat wala na ako dito. So kung hindi magbibigay si tatay ng pera sa akin, wala akong pang extend. Siguro 500 to 50, ganyan. Not quite sure kung hanggang saan naabot yung pera ko. Siguro kung 500, kalahati nun i-down ko dito. Tapos kung bibigyan naman ako ng sahod ko as a freelance content creator na hindi madili, mas maganda kasi mababayaran ko si Ate Myra sa
mababayaran ko sa Ate Myra, sa Ate Joy, makapagpa-laundry ako ng mga gamit ko bago ko bumalik ulit dito. Kasi actually guys, actually mga ka-diary, wala na akong damit dyan sa bag ko. Wala akong pang ligo kasi ginamit ko na nga ngayong araw na to. So bukas obligado talaga ako umuwi, obligado talaga akong obligado ako bumalik ng Cubao para kunin yung ibang mga gamit ko. Siguro pagdating ko doon sa Cubao, magpapalaundry na ako. Dito na lang ako magpapalaundry kung kakailanganin. Tapos kukunin ko yung ibang gamit ko doon sa boarding house ko. At dito na ako for good. Yung may maliit akong eco bag doon, doon ko lalagay yung mga damit ko, yung mga underwear ko, yung mga bra ko. Tapos meron naman dito laundry area na 147 kilos lang. So kailangan yung damit ko hanggang 7 kilo lang. Tapos extend din ako ng extend pang 7 araw lang na damit, ganyan. Okay na ako dun. Hindi naman ako palasot ng damit for 2 weeks lang, ganyan, okay na ako. So kakain lang ako ngayon hindi naman ako kakain, although busog pa ako. Siguro lalabas lang ako dito para makita nyo rin kung ano yung labas na to. So balitaan ko na lang kayo sa journey ko dito sa Transient, mga ka-diary. So hanggang dito na muna. Kita tayo bukas. Bye bye. The next day. Magandang araw sa inyo, mga ka-diary. Time check 3:56 AM. So huling araw ko na nga dito sa Transient, mga ka-diary. Maganda rin pala dito, no? Tahimik, walang magkukulo. Pero pag nagkaganito recording ako or nag-vlog ako ng ganito, kailangan ko lang maingay kasi nga yung mga actually walang pakailaman ng mga tao dito walang gagawin mo kung ano yung ginagawa mo, wala lang pakialam. Kasi kalamitan nito is naghahanda para mag-abroad, naghahanda para tawagan sila ng employer nila para mag-abroad, ganyan. Pero alam niyo, mga ka-diary, every time na nagigising ako, every time na nanimpungatan ako sa Ate Myra, yun na isa-isip ko every time na gumagawa ako ng mga yun yung iniisip ko sa Ate Myra. Parang nagigilty ako sa ginawa ko na pagtago o pagpipit ng gamit niya. Ganun ako, which is alam ko naman mali pero sa tatahaking kong journey, sa tatahaking kong panibagong landas dito sa Transient na to, yung advantages kasi dito may access ako sa wifi, may kutsyon, meron tulugan. Yun yung kagandahan, may free wifi, may free electricity, water bill, etc. lahat. Kaysa sa doon naman ako sa Cubao, walang wifi, walang wifi, walang lahat doon, walang easy access ka na. Then apparently hindi ako nakakagawa kasi most of the time nasa barangay ako. Doon lang umiikot ang mundo ko sa barangay. Hindi rin ako nakakapag
certain things ng disadvantages at saka advantages. Tsaka isa pa mga ka-diary, hindi, sabi nga ni Ate Myra sa akin na hindi ka makaka-grow kung hindi ka alis sa comfort zone mo, which is tama naman siya. Hindi ka matututo, hindi ka lalago kung hindi ka mag-grow sa buhay, sa buhay mo. Kasi kung doon ka lang sa apat na sulok ng comfort zone mo, hindi ka lalabas, hindi ka matututo, hindi mo marirealize yung mga pagkakamali mo, hindi mo marirealize yung mga plans mo sa buhay mo. Lalo na hindi mo marirealize kung gaano ka-importante o kahalaga yung mga taong nakapalibot sa'yo. Not unless na kung alis ka dun sa lugar na yun. So yun nga yung ginagawa ko ngayon, mga ka-diary. Mahirap man, mahirap. Kasi ilang araw pa lang ako na ganito, ilang araw pa lang ako nita-transient, pang araw na to. Mahirap din kasi sa part ko yung transient, kasi yung budget, yung pera, depende yan sa trabaho ko, ganyan. Pero may na-expect ako kasi mga ka-diary na pera this day. Balitaan ko na lang kayo maghapon, babalitaan ko na lang kayo mamaya kung ano yung status, kung ano yung gagawin ko the whole day. Pero sa part ko maganda na rin kasi dito, kasi nga nakakagawa ako ng content, nakakagawa ako ng mga video sa channel natin, at nakakagawa rin ako ng mga kulang pa natin dito sa channel natin. Yung kay Kibuloy nga, i-release ko na. Pero kapag nagre-record ako ng ganito, kailangan tahimik lang, may nila yung boses. Mabuti na lang meron ng mic na ganito kapag nagre-record ako sa inyo. So yun na muna mga ka-diary, balitaan ko na lang kayo mamaya sa mangyayari sa akin. So andito na muna. Salamat mga ka-diary. A few moments later. So, magandang araw sa inyo mga ka-diary. Nag-extend ako ng 2 days ulit dito. Hanggang Wednesday ako. May nagpadala sa akin ng 2.5 galing sa yung 500 sa tatay ko, tapos yung 2K galing sa online ko. Natapos ko na rin yung mission ko kay Ate Myra. Ginawan ko siya ng letter gamit ang Canva. Hindi pa ako magko-closure actually mga ka-diary. Ayoko ng closure kasi gusto ko na maasa pa rin ako balang araw mapapatawad niya rin ako sa mga ginawa ko sa kanya. So ayun nga mga ka-diary, dito kakarating ko lang dito sa transient. Time check is 2:20. Kakarating ko lang, nagpahinga lang ko konti, tapos nag-update na naman ako sa inyo. Baka bukas na uli ako makakapag-update sa inyo. Masaya rin ako dahil kahit papaano nakausap ko sa una tuling pagkakataon si Ate Myra. May nag-offer sa akin na umuwi ako sa probinsya namin, pero sa palagay ko hindi pa ako ready kasi nga mga ka-diary is una sa lahat parang nagdadalawang isip pa ako umuwi sa probinsya kasi mamimiss ko si Ate Myra. Pag umuwi ako doon lang ako maghala-gala sa mall, although new adventure na rin yun for my part sa
sa journey ng ating channel. Pero yun nga, sabi nga ni Ate Myra, bago ako magdesisyon, isipin ko muna na 10 beses kung tama ba yung desisyon ko. Kasi once na nakapag-desisyon na ako, hindi ko na maibabalik yung desisyon na yun na dinesisyon ko para sa sarili ko. So, ayun nga mga ka-diary, sa final update, kukuha lang ako ng Palawan, nakakain na rin ako, nag-jogging na lang ako, tapos nagpabook ako ng Move It kanina sa Alimol. Hindi ko na na-vlog kasi nagmamadali ako. Ginawa ko yung bago kukunin yung gamit ko, nagpabook muna ako ng Move It sa Alimol. Binilang ko siya ng ice cream, soft drinks, at saka rice meal sa McDonald's. So after nun, kinuha ko lang yung gamit ko sa bahay, sa apartment ko. Tapos after nun, bumiyahe na ako. Ang layo rin naman ng binyahe ko, Magbulacobaw, sumakay muna ako ng Recto, tapos ng Recto lumipat ako ng LRT1 papuntang Delgado Station nila, tapos sumakay ako ng Pedro Hill, tapos baba na ako dito sa apartment ko. Kumuntikan pa nga ako maligaw eh. So lulubos-ubusin ko na to ngayong araw na to. Medyo nakakapagod man din, pero huling load ko na muna dito sa transient kasi mga ka-diary, nakakagawa ko ng video, libre tubig, libre kuryente, libre wifi, libre lahat. So wala naman ako poproblemahin dito, at saka hindi na ako mahihirapan sa kaka-upload ng mga video natin sa ating channel. So hanggang dito na lang muna yung kasulabawal nga na maingay, kaya pabulong lang din yung pananalita ko sa inyo. So ayun, one of these days gagawa ko ng special tribute ko, huling pamamaalam. Hindi naman ako magmuhuling pamamaalam, pero i-end ko yung journey ko kasama si Ate Myra through pictures. Upload ko dito sa ating channel mga ka-diary. So abangan nyo lang. Please don't forget to like, share, and subscribe mga ka-diary. Maraming salamat.